programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa tinanggalan na ni Robert ng karapatan si Zoe sa Apex bilang doktor, ano ang gagawin niya? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, hindi na nga naitanggi pa ni Zoe ang ginawa niya kay Lynette at napaamin siya ni Robert at Giselle. Hindi naman daw niya ito pinagsisisihan dahil gusto niyang makagante para sa Mami Moira niya na naging dahilan ng pagkamatay nito at gusto niyang ibalik kay Lynette at Annalyn ang hirap ng dinanas nito sa kanila. Gusto niyang iparamdam din kay Annalyn ang sakit na nararamdaman niya at mas lalong naghihimutok si Zoe sa galit dahil ramdam niya na mas mahal ni Robert si Annalyn kesa sa kanya. Kaya wala na siyang pakialam sa buhay niya dahil wala na din ang mga taong nagmamahal sa kanya. Dahil sa mga sinabi ni Zoe, nagdesisyon na ng tuluyan si Robert na isuspindi na siya bilang residency doctor ng Apex dahil wala na siyang karapatan maging doktor. Ikinagulat naman ni Zoe ang sinabi ni Robert sa kanya. Sinabi ni Robert kay Zoe na hindi na siya makakatulong sa iba, kaya dapat na muna niyang gamutin ang sarili niya bago siya manggamot ng iba. Pinapakuha na ni Robert ang mga gamit ni Zoe sa Apex dahil simula ngayon ay tinatanggalan na ni Robert si Zoe ng karapatan bilang doktor ng Apex at higit sa lahat, hindi siya makakabalik sa pagiging doktor niya hanggang hindi siya nagbabago. Saka umalis si Robert at Giselle. Naiwan si Zoe na hindi makapaniwala sa narinig niyang desisyon ni Robert dahilan para mas lalong magalit ito. Naawa naman si Justin kay Zoe, kaya sinabihan niya si Zoe na huwag kang mag-alala, darating din ang araw na makakabalik ka sa pagiging doktor mo. Kailangan mo lang maging matapang sa mga gagawin mong plano para makakaganti ka sa kanila at nandito ako para tulungan kita. Kinabukasan sa Apex pumunta si Zoe para kunin ang mga gamit niya. Pagpasok niya, nakita siya ni Doc Joy kaya agad siya nitong sinundan habang si Zoe naman dali-daling nagpunta sa locker para kunin ang mga gamit niya. Sa locker, tinatanong ni Doc Joy kung saan siya galing at kung bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag at text niya. Hindi naman sumasagot si Zoe at tuloy lang ito sa pagliligpit ng mga gamit niya. At habang magkausap si Doc Joy at Zoe, bigla naman dumating si Annalyn at Lynette at mga kaibigan nilang nurse. Lumapit si Annalyn para sana kausapin si Zoe para maayos ang gulo nila dahil labag din sa kalooban ni Annalyn ang ipinataw na suspension kay Zoe dahil naaawa siya dito. Pinakiusapan ni Annalyn si Zoe na huwag siyang gagaya sa nanay niyang kriminal. Pero matigas si Zoe at sinabing hindi daw niya pinagsisisihan yung ginawa niya sa nanay niya. Kaya ikinagalit ni Annalyn ang sinabi ni Zoe. Sinabihan niya si Zoe na ang kapal din ng mukha mo. Ikaw ang dahilan kung bakit muntikan nang mamatay ang nanay ko. At dahil sa ginawa mo sa nanay ko, hindi kita mapapatawad. At kung hindi mo din ako matanggap bilang kapatid mo, tandaan mo simula sa araw na to, hindi na kita din ituturing bilang kapatid ko. Galit naman sinabi ni Zoe kay Annalyn na, alam mo kung ano ang gusto ko? Ikaw at yung nanay mo, mawala na sana kayong parehas. Kaya mas lalong ikinagalit ito ni Annalyn dahilan para mag-away at magsabunutan sila. Agad naman inawat ng mga kaibigan nila ang dalawa, habang si Lynette naman ay biglang sumugod at sa galit nito bigla niyang sinampal si Zoe at sinabihan niya si Zoe na pinagsabihan na kita na huwag mong sasaktan ang anak ko. Maraming beses kong pinalagpas ang kasamaan ng ugali mo, pero ngayon hindi na ako papayag dahil ako na ang makakalaban mo. Ikinagulat ni Zoe ang ginawang pagsampal sa kanya ni Lynette. Maya-maya dumating si Robert at nilapitan niya agad si Zoe. Sabay sinabihan niya si Zoe kung ano ba ang nangyayari sa'yo. Kulang pa ba ang mga ginawa ko sa'yo? Ipinagtanggol kita sa tita Lynette mo kahit alam kong mali ka.
At ginagawa ko yon dahil anak kita at ayaw kitang masira sa tao. Pero ano ang ginagawa mo? Puro na lang gulo at problema ang dala mo. Sumagot naman si Zoe kay Robert na huwag ka nang magkunwari na nag-aalala ka sa akin. Kasi alam ko naman na ang gusto mo lang ay makipaglandian dyan sa kabit mo. Kaya ikinagalit ni Robert ang sinabi ni Zoe, sabay kinuha niya ang kamay ni Zoe at kinaladkad niya ito palabas ng Apex. Sinabihan ni Robert si Zoe na lumayas ka dito. Hindi ka karapat-dapat na maging anak ko. Isa kang kahihiyan sa pamilya ko. Sana si Ana nila lang ang naging legal na tanyag at hindi ikaw. Walang nagawa si Zoe kundi ang umalis na lang dahil sa kahihiyang inabot niya sa dami ng taong nakakita sa kanya kung paano siya kinaladkad at pinalayas ni Robert sa Apex. Samantala, nakarating na rin kay Madam Chantal ang nangyari kay Zoe, kaya agad niyang pinuntahan si Moira sa bahay nito para sabihin kung ano ang ginawa ni Robert sa anak niyang si Zoe. Sinabi ni Madam Chantal kay Moira na tuluyan na nilang sinuspende si Zoe sa pagkadoktor. At ikinatakot ni Madam Chantal na baka sa susunod na gawin ni RJ ay itakwil na itong si Zoe. Kaya kailangan na nilang kumilos dahil pinag-iinitan na nila si Zoe. Habang si Moira naman ay galit ang nararamdaman niya. Gusto niyang puntahan si Zoe para damayan ito sa mga kinakaharap niyang mga problema. Pero tumanggi si Madam Chantal na magpakita si Moira kay Zoe at siya na lang ang bahala dito. Gagawin niya ang lahat para makabalik si Zoe sa Apex at hinding-hindi niya ito pababayaan. Dahil walang dapat makaalam na ikaw ay si Moira. Kailangan hindi tayo padalos-dalos sa mga desisyon. Paplanuhin natin ang lahat ng gagawin mong hakbang para makaganti sa kanila. Samantala si Zoe sa bahay ni Dr. Sifra kung saan siya tumutuloy pansamantala, umiinom siya dahil hindi niya matanggap ang mga nangyari sa kanya. Galit na galit ito kay Robert dahil sa ginawa sa kanyang pagpapalaya sa Apex. Kaya mas lalong tumindi ang galit ni Zoe kay Annalyn at Lynette. Isinisisi niya ang lahat sa mag-ina kung bakit nawala ang lahat sa kanya. At punong-puno ng galit si Zoe habang umiiyak ito. Sinasabi niya na pagbabayaran nila Annalyn at Lynette ang lahat at hindi siya papayag na hindi siya makaganti sa mag-ina. Malaman na kaya ni Zoe na buhay ang Mami Moira niya? Ano ang planong gagawin ni Zoe para makaganti kay Annalyn at Lynette? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.